Hey warriors! Laban lang tayo palagi ha. By the way, welcome to our farm. Samahan nyo naman ako ngayong mag-harvest ng pinya. May kapitbahay kasi kaming gustong bumili ng aming pinya. Mga 50 kilos daw. Nakatikim na kasi siya sa aming pinya at ang sabi sobrang tamis daw kumpara sa mga pinyang natikman niya mula sa mga malalaking farms. Kaya bumili siya ngayon ng marami para ibenta din niya sa palengke. Warriors, habang kami ay nag-harvest ng pinya, gusto kong may matutunan din kayo habang nanonood sa videong ito. Ngayon ay aking sasagutin ang ilan sa mga tanong na palaging tinatanong tungkol sa pineapple farming. Unang tanong, alin sa planting materials ang madaling mamunga? Ang pineapple suckers ay ang mga supling ng pinya na naka-attach sa puno talaga ng pinya. Ang pineapple slips naman ay ang mga supling ng pinya na naka-attach sa mismong tangkay ng bunga ng pinya. Ang pineapple tops or crowns ay ang naka-attach mismo sa ibabaw na parte sa bunga ng pinya. Parehong madaling mamunga ang slips at suckers kaysa sa tops or crowns. Sa Pilipinas, ang pineapple slips at suckers ay parehong mamunga pagkatapos ng 12 buwan o isang taon pagkatapos itanim. Ang pineapple tops o crowns naman ay mamunga pagkatapos ng 19 to 20 months mula sa pagtanim. Pangalawang tanong, anong variety ng pinya ang itinatanim namin? Mula noon hanggang ngayon, ang smooth Cayenne or Hawaiian variety na talaga ang aming tinatanim. Maliban sa matamis ang variety na ito, malalaki din ang mga bunga pero depende pa rin yan sa tubo ng pinya. Ang variety na ito ay may average size na 2.5 kilos to 3 kilos kada bunga. May mga panahon ngang nag-harvest kami ng 4 to 5 kilos na mga pinya. Pangatlong tanong, bakit napakatamis ng aming pinya? Unang-una, ang pinya ay sun lover na karaniwang pinapatubo sa tropical regions gaya ng Pilipinas. Kailangan talaga ng mga pinya na maarawan ng direkta at least 6 hours kada araw. Based on experience, mas matamis talaga ang pinya na palaging naaarawan kaysa sa mga pinyang nasa partially shaded or fully shaded na farm area. Isa pang dahilan kung bakit matamis ang aming pinya ay pumili talaga kami ng variety na mas matamis kumpara sa ibang variety. Kabilang sa matatamis itong tinatanim namin na smooth Cayenne or Hawaiian variety. Ang Formosa variety din ang kinukonsiderang pinakamatamis na variety ng pinya sa Pilipinas. Kaya lang, maliliit ang mga bunga nito kumpara sa Hawaiian variety. Isa sa mga rason din siguro kung bakit matamis ang aming pinya dahil hindi na kami nag-apply ng kahit anong fruiting inducers or fruit ripeners. Kusang namumunga at nahihinog ang aming mga pinya sa saktong panahon. Hindi namin pinipilit na mamunga at mahinog ang mga pinya. Pang-apat na tanong, paano malalaman kung maaari nang i-harvest ang mga bunga ng pinya? Maaring i-harvest ang pinya kung hinog na ito syempre. Ito ay ilan sa mga paraan para malaman kung hinog na ang pinya. Una, color test. Ang balat ng pinya ay mag-iiba ang kulay kung hinog na. Kung entirely green pa, hilaw pa yan. Kung light yellow or yellow na, hinog na yan. Kung entirely dark yellow or orange na, posibleng overripe na. Gayunpaman, magdepende pa rin yan sa variety. Isa pang paraan para malaman kung hinog na ang pinya ay sniff test. Amuyin ang ibabang parte ng bunga ng pinya malapit sa tangkay. Kung wala pang amoy, hilaw pa yan. Kung fruity at sweet na ang amoy, hinog na yan. Kung slight funky na o yung amoy suka na, overripe na yan.
Panglimang tanong, paano itanim ang pinya? Itanim ang pineapple suckers sa hukay na may lalim na 2 to 3 inches. Gayunpaman ang lalim ng hukay ay nakadepende pa rin sa laki ng suckers. Sa 1 hektaryang lupa, 63,000 na pineapple suckers ang pwedeng maitatanim. Itanim ang pineapple suckers sa spacing na 25 cm along the rows at 60 cm naman between the rows. Sa spacing na to ay ma-achieve mo ang tinatawag na high density planting. Marami pang mga tanong ang ating sasagutin sa mga susunod na video warriors. Siya nga pala, shout out to my cousin, Henrik Dave Manggubat mula sa Bukidnon, Philippines. Laban lang tayo sa buhay kao. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito, warriors. Para sa inyong mga suwestyon at mga katanungan, mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod naming uploads tungkol sa farming. Maraming salamat, warriors!